Bombo Weather Update. Kuha tayo ng mga development kaugnay po sa galaw ng Bagyong Marce mula po sa Bombo Radio Philippines Weather Center. Ito hong naturang bagyo ganap ng naging severe tropical storm. Ilang lugar po sa Luzon, mga kabombo, nasa ilalim na po ng tropical storm wind signal number 1. May update po dyan si Bombo Victor Liantino. Magandang umaga mga kabombot Concern Nation. Narito na ang ating update hinggil pa rin sa ating binabantayan na sama ng panahon. Ito ngang si Bagyong Marce. At lalo pang lumakas itong Bagyong Marce sa nakalipas na magdamag dahilan para maabot na nito itong severe tropical storm category at patuloy naman ang pagkilos nito dito sa may silangang bahagi pa rin mga kabombot Concern Nation ng Philippine Sea at inaasang maaabot nito ito namang typhoon category ngayong araw. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 735 km east ng Baler, Aurora. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot na sa 110 km per hour malapit sa gitna at mayroon namang pagbugsong umaabot sa 135 km per hour at mabilis nga na kumikilos ang naturang sama ng panahon pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. At dahil nga sa patuloy na paglapit nitong Bagyong Marce, nakataas na ngayon itong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lalawigan ng Batanes, Cagayan, kabilang na huriyan ang Babuyan Island, northern at eastern portion ng lalawigan ng Isabela, maging ang northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. At asahan na ho itong minimal to minor na impact ng malalakas na hangin sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1. Samantala, sa ngayon, Tropical Cyclone Signal number 4 naman, ito hong pinakamataas na maaaring itaas nga na wind signal dito naman sa ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. At dahil nga sa patuloy na paglapit nitong si Bagyong Marce, asahan na bukas itong mga pag-ulan dito ho sa may bahagi ng Bicol Region, maging dyan sa may Isabela at maging dito sa may bahagi ng Cagayan. At batay nga sa ating latest tracking nitong Bagyong Marce, posibleng maglandfall itong si Marce dito sa bisinidad. Dito pa rin ho yan sa may bahagi ng Babuyan Island at o dyan sa may northern portion naman ng mainland Cagayan sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng madaling araw. At maaaring ang magbago itong direksyon ng naturang sama ng panahon sa binabaybay, ito nga binabaybay ni Bagyong Marce dahil naman yan sa high pressure area na andito sa may hilagang bahagi ng Bagyong Marce. At hindi natin inaalis na nga na maglandfall o itong posibilidad na maglandfall ito dito naman sa may bahagi ng mainland Cagayan, maging dito sa may bahagi ng Isabela. At dahil nga mabilis ay ang galaw nitong bagyo, posibleng lumabas naman sa Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Marce Biyernes ng gabi o Sabado ng madaling araw. Ngayong araw mga kabombot Concern Nation, asahan na ito namang maulap ng papawirin, dala ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkilat dito naman sa may bahagi ng Cagayan Valley, dito sa may Apayao, Kalinga, maging dito sa may Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Visayas at Aurora dahil pa rin yan sa epekto nitong bagyo. At magiging maganda naman ang lagay ng ating panahon dito ho sa Metro Manila at sa nalabing bahagi ng ating bansa. Ngunit asahan pa rin, ito namang paminsan-minsang pag-ulan, dulot pa rin yan ng umiiral na localized thunderstorm. Bombo Genesis. Okay. Doon nababagit mo kanina, Bombo Victor, na may high pressure area na posibleng maging dahilan para magbago kahit papano itong track o itong direksyon ng Bagyong Marce. Gaano kalaki yung possibility na kahit papano hindi na ito maglandfall sa mga isla natin dyan sa may Northern Luzon? Bombo Genesis, yung nababanggit ko na high pressure area ay nasa hilagang bahagi nitong itong Bagyong Marce. Kung mapapansin mo itong tracking na to, itong tracking nitong bagyong ito ay hindi na siya dumiretso pataas dahil nga na yung high pressure area nasa itaas mismo nung Bagyong Marce. So itinutulak siya pababa. Kaya yung tracking niya straight line para hanggang makalabas ito dito sa may Philippine Area of Responsibility, Bombo Genesis. Okay. Yung mga isla dyan sa may bahagi ng Babuyan, yan yung usually dinadaanan nitong mga bagyo, Bombo Victor. Etong Bagyong Marce ngayon, ang possibility, tama ba? Ang possibility is either sa Isabela, Cagayan, or sa may Babuyan Islands, para maabisuan natin mga kababayan natin dyan sa may Northern Luzon. Bombo Genesis, batay nga doon sa tracking, posibleng tumbukin nitong si Bagyong Marce
Ito namang Babuyan Island o dito kung magbabago man itong direksyon, itong mga lugar dito sa may extreme northern Luzon, at dahil nga doon sa high pressure area, posibleng itulak pababa itong bagyo at maglandfall naman ito dito sa may bahagi ng Cagayan o dito naman sa may lalawigan ng Isabela, Bombo Genesis. Which is unlike doon sa ginawa ng Typhoon o Super Typhoon Leon, dahil ang Super Typhoon Leon dumiretso sa Batanes, Bombo Victor? Yes, Bombo Genesis, yung tracking nga nitong Bagyong Leon ay medyo lumapit siya dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon, particular na dito sa may Batanes, bagamat nga hindi naglandfall at dumiretso naman doon sa may bahagi ng Taiwan at doon naglandfall, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon para sa araw na ito. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Lentino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!